see him. You see the eyes, and there he goes down. Sa isang mapaminsalang na 70, 2% knockout rate, ang halimaw na Mexicano na ito ay hindi lang nananalo, kundi winawasak pa ang mga kalaban. Ito si Vergil Ortiz Jr., ang walang talong Mexicano-Amerikanong tagawasak na kilala sa presyon, suntok sa katawan at malahalimaw na instinct ay ginagawang highlight reel ang mga kalaban. Sa 24 na laban, 24 na panalo at 22 knockout, nilampaso niya ang lahat na naglakas loob na humarap sa kanya. At nagsisimula pa lang ito. What do you think he's thinking? Oh, he's hurt! He's out on his feet! They stopped the fight! Si Vergil Ortiz Jr. ay pinanganak noong ika-25 ng Marso, 1998 sa Grand Prairie, Texas. Anak ni na Virgil Ortiz Sr. at Mela Refeles, parehong may lahing Mexicano. Ang kanyang ama ay lumipat sa Estados Unidos mula sa Mexico noong siya ay bata pa. Naging single na ama siya sa edad na 17 na ipinanganak si Vergil Ortiz Jr. Pero si Ortiz Sr. ay may plano. Dating amateur na boksingero siya at alam niyang makakatulong ang boxing sa mas magandang buhay ng anak niya. Nang 5 taong gulang, si Vergil Ortiz Jr. dinala sa ng ama niya sa Vivero Boxing Gym sa Dallas. Parehong gym na naghubog kay Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. Matindi ang mga sakripisyo, pero sulit naman ng lahat. Vergil Ortiz Jr. 7 ulit na naging pambansang kampiyon. Nanalo sa Youth Olympic Games noong 2013. Nakapagdala ng kamanghamanghang record bilang amateur na may 140 panalo at 20 lang natalo. At noong Hulyo ng 2016, sa edad na 18, si Vergil Ortiz Jr. ay naging profesional. Panahon na para tumbasan ng sakripisyo ng kanyang ama. Gagawin niya ito sa sunod-sunod na knockout. Noong ika-30 ng Hulyo, 2016, nag-debut bilang profesional si Vergil Ortiz Jr. kontra Julio Rodas sa Fantasy Springs Casino, Indio, California. Kadalasan, chilang ang mga boksingero sa unang profesional nilang laban. Tinitimbang muna nila ang kalaban at nag-a-adjust. Pero hindi si Vergil Ortiz Jr. Making his professional debut in the black trunks, Vergil Ortiz, Julio Rodas in the blue, and then coming up Pagpasok pa lang ni Ortiz sa ring, agad niyang tinutugi si Rodas at hinahanap ang mabilisang pagtatapos. At nakuha niya ito? Double park here. Oh, right hand drops Rodas. A huge right hand from the 18-year-old Vergil Ortiz early on in his pro debut. Isang matinding kombinasyon ang nagpatumba kay Rodas. Ngunit nakatayo pa rin siya bago muling pinabagsak, makalipas ang ilang sandali. At pinatigil ng referee ang laban. Still stunned with the big knockdown in the first. Oh, a body shot, and it is over. Eddie Hernandez has stepped in and protected the fight. Nag-knockout siya sa unang round sa kanyang professional na debut. Malinaw ang plano. Kakadiskubre lang ng Mexico ng bagong knockout machine. Makalipas ang wala pang 2 buwan, umakyat si Ortiz sa ring ng AT&T Stadium sa Arlington, Texas para harapin si Ernesto Hernandez. At walang naging pagkakataon si Hernandez. It's in the super one, so Hernandez trying to put some pressure on Vergil Ortiz Jr. in the black. Tinuhog ni Ortiz si Hernandez at tinapos ito sa malakas na kanang suntok na nag-iwan sa kalaban na walang malay sa lona. Hernandez, as I mentioned, is 1-3 with the knockout. Down goes Hernandez. Perfect right hand, end of. Tumagal ng 40 segundo ang laban. 2 laban, parehong knockout agad sa unang round. Malinaw na ipinapahayag ng tagawasak mula Texas ang kanyang mensahe. At ang mundo ng boxing ay nagsisimula ng bigyang pansin siya. Noong ika-16 ng Disyembre, 2016 sa Fantasy Springs Resort Casino, hinarap ni Ortiz si Nestor Garcia. At tulad ng dalawa niyang huling nakalaban, natutunan ni Garcia ito sa mahirap na paraan kung ano ang mangyayari kapag lumaban ka kay Vergil Ortiz Jr. sa ring. High school, missed a lot of school big national tournaments. Still an honor splitting time between Indio and Joel Diaz management group. I guess you call him a boxing defensive posture. Does a nice job of blocking and deflecting. Does a lot of catch and countering it. Ortiz. A lot of people watching back home in the Dallas area. Upstairs, good comp. Muli, dinurog ni Ortiz ang kanyang kalaban sa unang round gamit ang mababagsik na suntok na nagpatumba kay Garcia. Matapos ang sunod-sunod na parusa,
His opponent is Ortiz. You see the eyes, and there he there's a goes jab. down. And that was a jab A that stiff caught. one, huh? Right, it caught. Tatlong laban, tatlong knockout sa unang round. Isa pang kalaban, marahas na pagtatapos, at nagiging malinaw na ang pattern. Ang makalaban si Virgil Ortiz Jr. ay nangangahulugang lalabas kasi na nasa stretcher. Noong 5 ng Mayo, 2017, umakyat si Ortiz sa malaking entablado sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada, laban kay Angel Sariñana Rodriguez, at ipinakita ni Ortiz na kaya niyang magpakitang gilas kapag pinaka-importante. Ortiz can get a first round knockout. All first round knockouts. Yeah, that's what we're talking about here. Santana has been knocked out 3 times. Oh, big right. And it might to get neighbor. Really. It is heard of, but it's unheard of often. And to very bad opponents. You know, and perhaps a bit of both. But, you know, look at it. Sometimes a young fighter can fall in love with his own power. The heart, the desire to come in here and give an honest. Pinomina niya ang laban mula simula hanggang huli at pinabagsak si Rodriguez gamit ang kombinasyon at malalakas na suntok sa katawan. Pinatigil ng referee ang laban dahil sa technical knockout. Difficult. Oh, big uppercut. There it is. Expecting and Sariñana gets up. And just when I said what I A lot of said. time left. Too much time left here. Got a good referee here. We got a good referee. 4 na knockout sa 4 na laban, tunay ang winning streak. Handa na si Ortiz sa susunod na antas. Noong ika-17 ng Setyembre, 2017, iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Nakatakdang lumaban si Ortiz sa undercard ng unang laban ni Canelo Alvarez at Gennady Golovkin sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Yun ang pinakamahalagang entablado ng boxing. 20,000 tagahanga? Habang nakatingin ang mundo, kailangan patunayan ni Ortiz ang kanyang kakayahan. Laban kay Cesar Valenzuela na may record na 7 panalo sa 8 laban, ang nakataya ay hindi na mas mahalaga pa. California, Coachella Valley, that's where world champion Timothy Bradley was with him. Now trying to see him. He came from a fighting family himself. His brother Tonio also in the corner. He's one of those amateurs who's better suited for the professional ranks. The manner in which he fights, but his mentality, you can tell he wants to whack guys at it. I want to come out here and make something sensational happen. No, slip. Get up. Ortiz has landed a few shots high on the head of Valenzuela, and that can... This is Rocha. He's on 47. This is his first fight. Sa loob ng 2 rounds, nagpakita si Ortiz ng isang walang kapantay na palabas. Pinabagsak si Valenzuela sa tumpak at malalakas na suntok, bago pinatigil ng referee ang laban matapos ang isang matinding kombinasyon. Ran across country there. Valenzuela handled that knockout. Yes! Oh, that got him good. It was to the... EKO sa ikalawang round sa undercard din na Canelo at GGG. Nagpakilala na si Virgil Ortiz Jr. sa mundo ng boxing at wala nang balikan. 1 taon pagkatapos, bumalik si Ortiz sa Las Vegas para sa laban niya Canelo at GGG Part 2, ang parehong ingranding eksena, ang parehong matinding pressure. Sa pagkakataong ito, handa na siyang ipakita ng mas malinaw ang kanyang potensyal at sa harap niya ay naroon ang veteranong si Roberto Ortiz. Pero ipinakita ni Virgil sa mundo na higit na angat siya sa kanyang mga kalaban. At a Torreon, Mexico. That's the nickname they have. Two-time junior lightweight title holder, Juan Carlos Salgado. With Robert Garcia, and he attacks, barring a who's who in that camp. Also had more body shots. Garcia's got him really working a hard jab. Sa second round, tinamaan ni Ortiz ng malakas na kanan si Roberto, kaya siya bumagsak. Tumayo siya, pero iniinda pang sakit at pagyewang-gewang. Got into the weigh-in, and down goes Ortiz. Beautiful short right hand. Agad sumugod si Ortiz sa kanyang kalaban at tumama ng isa pang malakas na kanang suntok, nagpaluhod kay Roberto. Backward body shot for Virgil. Ortiz goes down for the second time in the round. He felt it upstairs, he felt it in the body. Buning tumayo si Roberto, pero sapat na ang nakita ng referee, kaya pinatigil ang laban. TKO sa ikalawang round. 2 knockdown.
Si Ortiz ay may 11 panalo, walang talo at puro knockout. Ang perpekto niyang record ay buo pa rin at lalong lumalakas ang hype sa kanya. Noong ika-4 ng Mayo, 2019, humarap si Ortiz sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang karera kontra veteranong Mauricio Herrera sa Las Vegas. Si Herrera ay veterano na may mahigit 30 laban sa profesional na boxing na hindi pa na-knockout sa buong karera niya. Nakalaban na niya ang mga world-class na boksingero sa mundo na lampasan niya lahat ng ibinato sa kanya. Inasahan na ito na ang laban na magdadala kay Ortiz hanggang sa dulo. Pero malapit nang matutunan ni Herrera ang masakit na leksyon. I just watched on TV and he goes, once my dream was smashed in 2014, he goes, but I still want to beat every so far in his career, just come in and march through people. Oh, he's an impressive young man, inside and outside the ring. He said, Now he called it a huge honor. He said it's crazy. Wonder how much he has left. Herrera thought he got hit in the back of the head. Dinuminahan ni Ortiz ang laban mula umpisa. Nagpakawala siya ng malalakas na suntok na naglagay kay Herrera sa alanganin. Sa dulo na ikalawang round, tinama ni Ortiz si Herrera ng malakas na kanan, kaya napilit ang mag-survive si Herrera. I don't see him questioning himself yet, but he's not getting run out. in the early rounds, it'll just be a Dimensions, different answers, and Herrera can force you to another. keeps bending down to his right. I can see Ortiz catching him behind the ear with a just like that, Brian. Now Herrera is hurt. He's never been stopped. Struggling, trying to stay on his feet. Down he goes at the bell. Sa ikatlong round nakita ni Ortiz ang kanyang tsansa. Saktong tama ang timing niya at nagpakawala ng malakas na kanan na nagpabagsak sa veterano sa lona sa 29 na segundo ng round. It's missed, and a right hand landed. Another right hand. Herrera's out. Herrera's out. It's Agad na pinatigil ng referee ang laban. Si Mauricio Herrera, ang matibay na veteranong hindi pa na-knockout sa kanyang karera, ay nakahandusay na walang malay sa lona. Knockout sa ikatlong round. 13-0 na may 13 knockout. Nagawa ni Ortiz ang bagay na di pa nagagawa ng iba. Kaya ngayon tutok ang mundo ng boxing sa kanya. Ortiz trying to get Hooker out of his comfort zone. He should stay behind that jab, but that's easier said than done when it comes to a freight train. Pero may misyon si Ortiz. Bawat round, tinarget niya ang katawan gamit ang matinding presisyon at unti-unting pinabagsak si Mighty Mo. Combinations get a slight angle to the right or to the left. Ortiz did it developing naturally, and of course Hooker did it just with age, getting older. Maybe he felt Ortiz Jr.'s power and is not impressed. Sa ika-6 na ronda, tinamaan ni Ortiz si Hooker ng malakas na suntok sa katawan at kanang suntok na unang nagpabagsak sa kanya sa lona. Ortiz thinks he's got it in the head. Back against the ropes. Nakabangon si Hooker matapos ang bilang, pero sumuko ang katawan niya sa ika-7 round. Sa 36 na segundo ng round, nasugatan si Hooker sa kamay at itinigil ang laban. Sa technical knockout sa ika-7 round, si Virgil Ortiz Jr., 2 sinturon ang napanalunan niya na may perpektong record na 17 sa wala, na may 17 knockout. Ang knockout artist ay kakatalo lang ng isang dating kampiyon sa mundo sa sarili nitong teritoryo at walang sinuman sa dibisyon ang gustong humarap sa kanya. Noong ika-14 na Agosto, 2021, hinarap ni Ortiz ang kanyang pinakamapanganib na pagsubok hanggang ngayon. Ang Litwanong tagawasak na si Egidius Mean Machine Kavalyauskas sa Ford Center sa Frisco, Texas. Umakyat si Kavalyauskas sa ring bitbit ang record na 22, 1 at 1. Isang beses lang natalo sa world title fight, laban kay Terence Crawford na pound for pound king. Isa siyang world-class boxer na sumubok kay Crawford. Pero si Ortiz ay ibang klaseng boksingero. Oh, but he's that good of a fighter. It just didn't work. Several box replay there, but that sure looked like a knockdown to me. Kavaliauskas! Ortiz hurts. Thinking in there behind the jab. He's not as aggressive. Oh, a big counter right hand by Mean Machine again. And if this fight goes to... Sa ikalawang round, mukhang mangyayari ang di inaasahan. Inaman ni Kavalyauskas si Ortiz na malakas na suntok na yumanig sa batang kampeon. Some trouble top.
Sa isang sandali, nalagay sa tunay na panganib si Ortiz. Pero ang mga kampeon ay inuhubog sa mga ganitong sandali. Nakarecover si Ortiz at pagkatapos ay trumabaho na. Big counter right hand by Mean Machine again. Let's see if Cabo... Round matapos round, pinabagsak ni Ortiz si Mean Machine sa lona. Pero bumabangon pa rin si Kavaliauskas. Pinapakita ang puso ng mandirigma. Pero ang lakas ni Ortiz ay sadyang sobra. They can give a big shot, they can take a big shot. We're used to seeing him drop his opponents. Now, Unang knockdown, bumangon si Kavaliauskas. Ikalawang knockdown, bumangon. Ikatlo. Ika-4 at ika-5 knockdown. Tumanggi ang Lituano na sumuko. for Virgil Ortiz. He's fighting the way, a little bit difficult, more difficult to do. Sa ikawanong round, matapos siyang gumagsak ng 5 beses, pinatigil ng referee ang laban. Ortiz looking to land one more big power punch to erase Kavaliauskas once and for all, and he's done it! TKO sa ikawalong round, 5 beses na napabagsak. Ito na ang pinakamahabang laban ni Ortiz. Nakalampas lang niya sa pagsubok at nadumina ang isa sa pinakamahigpit na kalaban ng division. 18-8 na may 18 knockout. Buo pa rin ang perpektong record at malapit na ang titulo ng mundo. Pagkalipas ng 17 buwan, nawala sa ring dahil sa rhabdomyolysis, isang malubang sakit na nadudulot ng pagkasira ng kalamnan at kidney failure. Ang mundo ng boxing ay nagtatanong kung si Virgil Ortiz Jr. magiging katulad pa rin ba siya ng dati? At noong ika-6 ng Enero, 2024, bumalik siya. Umakyat siya sa super welterweight na may timbang na 154 pounds laban kay Frederick Lawson. Narinig ang mga duda dahil mahaba ang pahinga at seryoso ang problema sa kalusugan. Maraming naniwalang baka nawala ng kanyang lakas. Pero inabot lang siya ng 2 minuto at 30 segundo para mawala ang lahat ng pagdududa. I mean, just throwing any shot. There for Ortiz. Just throw hard stuff at the guard. You know, Ortiz is the type of fighter that he's going to take anything you give him. Si Ortiz ay sumugol kay Lawson, nagpakawala ng matinding atake na naging sanhi ng kontrobersyal na paghinto sa unang round. Good buckle Lawson. That jab hurt Lawson. Here comes Ortiz. Ortiz, he's already warmed up. He is cranking these hooks on the inside. Binulyawan ng manonood ang referee dahil akala nila kaya pa ni Lawson magpatuloy. Pero malinaw ang mensahe. Bumalik na si Virgil Ortiz Jr. Nananatili pa rin ang kanyang lakas at mas delikado pa siya ngayon kaysa dati. TKO sa unang round at 20 sa wala na may 20 knockout. Walang saysay ang pahinga. Nalampasan niya ang sakit at bumalik na ang tagawasak. Noong may kawalan ng Nobyembre, 2025, si Virgil Ortiz Jr. ipinagtanggol niya ang kanyang interim super welterweight title ng WBC laban sa isa sa pinakakinatatakutang boksingero, Erickson the Hammer Lubin sa Dickies Arena sa Fort Worth, Texas. Umakyat si Lubin sa ring bitbit ang record na 27 panalo at 2 talo. Natalo lang siya sa mga world champion na sina Jermel Charlo at Sebastian Fundora. May dala siyang 3 sunod-sunod na panalo at taglay niya ang lakas ng knockout na nagpatumba sa maraming kalaban sa buong kanyang karera. Inasahang ito ang pinakamahirap na pagsubok ni Ortiz. Isang tunay na patas na laban. Inasahan na ito ang laban na magtatakda ng pamana ni Ortiz. Pero hindi man lang naging dikit ang laban. Middle of the ring, and even though he's known as the Hammer clockwise, I know a lot of fans won't both styles against Virgil Ortiz tonight. And Virgil Ortiz looks like the bigger man in the ring, but this is big. nice right to the body. Mula sa simula, ipinataw ni Ortiz ang kanyang kagustuhan. Nagpakawala siya ng eksaktong malalakas na suntok, matinding body shots, at kombinasyon na agad nagpaatras kay The Hammer. With both fighters yesterday, we asked them what their strength. Start the onslaught, but take your time. Lubin, who seems to be content leaning against the ropes. And there's that left hook that I was talking about, Virgil. Sinubukang gumanti ni Lubin, pero ibang antas talaga si Ortiz. Sumunod ang ikalawang round at kumawala ang bagyo. Kinorner ni Ortiz ang kanyang kalaban. Idiniin ito sa lubid at nagpakawala ng sunod-sunod na walang humpay na suntok na hindi nasagot. Hanggang sa wala nang nagawa ang referee, kundi umaw at itigil ito. Can't
give him a target. If Ortiz is hitting something like the gloves or the shoulders, he's only going to see red and get more confidence. Is he trying to rope-a-dope here, Sergio? What do you think he's thinking? Oh, he's hurt! He's out on his feet! They stopped the fight! TKO sa ikalawang round. Erickson the Hammer Lubin, isa sa kinatatakotang boksingero sa division, ay winasak sa wala pang 6 na minuto. 24 na panalo, walang talo, 22 knockout. Muling pinatunayan ng Mexicanong tagawasak kung bakit siya ang pinaka-iniiwasang boksingero.